Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. May nakatira noon sa Babylonia na isang lalaking nagngangalang Joaquin. Ang asawa niya ay isang babaeng bukod sa napakaganda ay may banal na takot sa Diyos. Susana ang pangalan nito, anak ni Helcias. Pinalaki siya ng kaniyang mga magulang ayon sa kautusan ni Moises. Napakayaman ni Joaquin. At ang bahay niya ay ligid ng malawak at magandang hardin. Karaniway doon nagpupulong ang mga Hudyo sapagkat iginagalang siya ng lahat. Yaon ang naging tanggapan ng 2 hukom ng bayan at doon nagpupunta ang mga taong may usapin. Ng taong iyon, nahalal na hukom ang 2 matanda at ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa kanila. Lumabas sa Babylonia ang kasamaan sa katauhan ng 2 matanda na naglilingkod sa bayan bilang mga hukom. Nakagawian na ni Susana ang mamasyal sa hardin ng kanyang asawa pagkaalis ng mga tao upang mananghalian. Araw-araw, siya ay nakikita ng 2 hukom sa kanyang pamamasyal sa hardin. Nagkaroon sila ng masamang hangarin sa babae. Sa kanilang pagkahibang kay Susana, tinalikuran nila ang pananalangin at kinalimutan ang kanilang katungkulan sa bayan. At dumating ang pagkakataon. Gaya ng dati, si Susana ay pumasok sa hardin na 2 abay lamang ang kasama. Napakaalinsangan noon kaya't naisipan niyang maligo. Wala nang iba pang nasa hardin kundi ang nagkukumbling 2 hukom na nanunubok sa kanya. Sinabi ni Susana sa 2 abay, "Dalahan ninyo ako ng pabango at langis ng ulibo. Pagkatapos ay isara ninyo ang pinto para makapaligo na ako." Pagkaalis ng mga abay, mabilis na lumapit kay Susana ang 2 hukom. "Sarado ang mga pinto at walang makakakita sa atin," sabi nila kay Susana. "Sabik na sabik kami sa iyo, kaya't pagbigyan mo na ang aming kahilingan. Pag tumanggi ka, palalabasin naming nahuli ka namin na nakikipagtalik sa isang binata, kaya mo pinaalis ang iyong mga abay." Litong-lito si Susana at napatagoy siya. "Wala akong lusutan. Kung papayag ako sa inyo, ang parusa'y kamatayan. Pag tumanggi naman ako, maghihiganti kayo sa akin. Ngunit iyari na ang pasya ko. Hindi ako makapapayag sa inyong hinihingi. Mamatamisin ko pang lasapin ang tindi ng inyong higanti kaysa magkasala ako laban sa Diyos." Pagkasabi niyon ay malakas na nagsisigaw si Susana, ngunit sinabayan siya ng 2 lalaki. Ang isa'y tumakbo sa pinto at binuksan ito. Narinig sa kabahayan ang ingay sa hardin, kaya't nagmamadaling pumasok ang mga utusan sa pinto sa tagiliran para alamin kung ano ang nangyari roon. Sabi ng 2 hukom ang kanilang paratang kay Susana at nabigla sa narinig ang mga katulong. Hindi pa sila nakarinig ng gayong paratang laban kay Susana, kundi ngayon. Kinabukasan, nang magkatipon na sa bahay ni Joaquin ang mga tao, dumating ang 2 hukom. Handa na silang hatulan ng kamatayan si Susana. Sa harapan ng lahat ay ipinag-utos nilang tawagin si Susana, ang anak ni Helcias at kabiyak ni Joaquin. Dumating ang babae kasama ang kanyang mga magulang, mga anak at lahat ng kamag-anak.
habag namang nag-iiyakan ng pamilya ni Susana, 10 ng mga taong naroon. Tumayo ang 2 hukom, ipinatong sa ulo ni Susana ang mga kamay nila at ipinahayag ang kanilang mga paratang laban kay Susana. Napatingala na lamang sa langit ang lumuluhang si Susana. Sa kaibuturan ng kaniyang puso'y nananalig siya sa Panginoon. Ang sabi ng mga hukom, naglalakad kami sa hardin nang pumasok ang babaeng ito, kasama ang kaniyang 2 abay. Isinara niya ang malaking pinto ng hardin, saka pinaalis ang mga abay. Di nagtagal, lumabas sa pinagkukublihan ng isang binata at silang 2'y nagtalik. Naroon kami sa isang sulok ng hardin. Pagkakita namin sa kanilang ginagawang kasamaan, lumapit kami. Bagaman nakita namin ang lahat, di namin napigilan ng lalaki. Higit na malakas siya sa amin, kaya't madali niyang nabuksan ang pinto at tumakas. Itong babae ang pinigilan namin at tinanong. Subalit ayaw niyang ipagtapat kung sino ang lalaking iyon nakatalik niya. Nanunumpa kaming ang aming ipinahayag ay pawang katotohanan, sapagkat kinikilala silang matatanda ng bayan at mga hukumpa. Pinaniwalaan ng mga tao ang kanilang salaysay at nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas na umiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kaniyang dalangin. Nang si Susana ay dinala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinahatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng 2 iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan gaya ng isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos nagsalita si Daniel, Paglayuin ninyo ang 2 hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan, inilantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parusahan ng kamatayan ng walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik nang matutok ninyo? Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo, at hahatiin ka sa 2. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo, binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipi ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ng iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon, pakli naman ni Daniel. Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito,
Nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay ayon sa kautusan ni Moises. Ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maliwanag at makatarungan ang kautusan ni Moises. Ang nagpaparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaparatang nila. Yan din ang sinabi ni Jesus. Do not judge and you will not be judged. Ang takalang ginagamit mo sa iba ay siya ring takalang gagamitin sa iyo. Ito ang salita ng Diyos. Nangyari ito sa ating pagbasa. Ang parusa na gustong ipataw ng dalawang masasamang hukom kay Susana ay ang parusang ipinataw sa kanila. Parang walang lusot ang plano nilang dalawa. Airtight, ang kanilang akusasyon. Mga matatanda sila at ginagalang ang mga matatanda sa bayan ng Israel. Sila may katungkulan pa, mga hukom. At dalawa silang lalaki. Ang paratang ng dalawang tao ay pinaniniwalaan, lalo-lalo na ng dalawang lalaki. Kaya hindi na isiniyasat ang paratang nila kay Susana. Kasi kagalang-galang sila na nag-aakusa. Kahit na hindi kapanipaniwala ang kanilang akusasyon. Kasi kilala ng lahat si Susana na siya'y maayos na babae. Pero wala siyang kalaban-laban. Nag-iisa siya at babae pa siya. Pero mayroon si Susana na wala ang dalawang hukom. Mayroon siyang tiwala sa Diyos. Kaya nasabi niya, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo po na walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Matatag ang kanyang paniniwala na kahit na nasa daang madilim ang Panginoon niya ay kapiling niya. At hindi naman siya binigo ng Diyos. Napatotohanan ng binatang Daniel na mali ang paratang sa kanya. Napalaya siya at ang paratang sa kanya ang ipinataw sa dalawang matatanda. Sila ay binato hanggang mamatay. Ang mga hatol ng mga tao ay maaaring magkamali. At nagkakamali nga. Kaya nga unjust, hindi makatarungan ang death penalty. Hindi lang pangkaraniwan ang parusang bitay. Sa ibang parusa, kapag natagpo ang mali ang hatol, maaari pang bawiin. Pinamulta ng pera ang isang tao. Kung mali ang pagpapamulta, maaari pang ibalik ang pera. Pinakulong ng isang tao. Pag mali ang pagkakakulong, maaaring palayain ang kinulong. Pero kapag pinatay na ang hinatulan, kung mali ang hatol, may ibabalik pa ba ang kanyang buhay? At kahit na tama pa ang hatol, kapag pinatay mo na ang isang tao, hindi mo na siya mabibigyan ng pagkakataon na magsisi at magbago. Hindi gusto ng Diyos ang kamatayan ng isang masamang tao. Gusto na niya siya ay magsisi, magbago at pagbayad puri. Mabuti na lang at nandoon si Daniel upang pigilin ang pagpatay kay Susana. Ay kung wala si Daniel, binato na si Susana at nakatakas pa ang mga sinungaling na nag-akusa sa kanya. Panginoong Diyos, binibigyan mo ng halaga ang bawat buhay. Ito'y galing sa iyo at gusto mo na ito'y bumalik sa iyo.
Bigyan mo kami ng malaking paggalang sa buhay. Buhay ng mga bata, buhay ng mga matatanda, buhay ng mga may kapansanan, at buhay ng mga kriminal. Ikaw ang nagbigay ng buhay at ikaw lang ang makababawi nito. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.